Yan sa Kanan kaliwa. Pili para kasi pagkakapit sa line, hindi na tuloy surprise. Eto na, pinicturean ko na. Thank you. Yeah. Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Jocelyn Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So, ito nga guys. Ayan. Today, August 16 po, Friday. Ayan, 117 years po ang ating pambansang pagamutan ng bayan. At ngayon din namin ipagdiriwang. Ayan, kami ay mga awardee. So, ayan, awardee po kami at ako ay kasama sa 25 years in service. Opo, 25 taon na tayong naglilingkod sa pambansang pagamutan ng bayan, ang PGH. So, ayan, medyo maaga kaming dumating. So, kasama ko rin po yung aking, aking sir. Ayun, si Sir Nick. Parehas po kaming 25 years in service. Sa aking pagkakaalam po, kung di po ako nagkakamali, nasa 300 plus po kami na awardee. So may mga 40 years in above, 40 years in service, so 30 years in service. So kabilang nga po ako sa 25 years and then may mga 20 years in service. So bago ka ma-awardan guys, so yun nga, dapat ikaw ay 20 years in service na po. So yan, pangalawang ko na po to, awardee. So yan, tara samahan niyo po ako na i-celebrate. And then itong ating program, yan, panoorin nyo po. Ito po yung celebration ng kasama rin po ang 117 years na ang ating pagamutang bayan. And then yung mga awardees. So ito yung awarding ceremony po. So samahan nyo po ako na mag-celebrate ng aking 25 years in service. So yan, 25 years na po tayo. At nawa po ay loobin ni Lord na tayo ay patuloy na magkaroon ng malakas na katawan para tayo makapaglingkod sa ating pambansang pagamutan ng bayan. And then, syempre, malaking tulong po ito sa aking pamilya na ako po ay may work. So, nagpapasalamat po talaga ako kay Lord. Thank you, Lord. So, ayan, tara guys. Manood na po tayo ng ating celebration ng 117 years ng PGH and then may 25 years in service po. At saka welcome natin si Director Ragaliba. So, itong linggo na ito, dami events at saka mga kasiyahan. Naalala ko lang yung kanta ni Lorante, yung handog na, ano ba yun? Parang kailan lang, ang mga pangarap natin ay hirap abutin. Pero andito na tayo ngayon. Ang sabi nga ng ating UP President at ang ating pambansang hero, si Jose Rizal, wala nang pangarap na higit pa kundi maglingkod at magsilbi sa ating bayan. Yan po yung mga ginagawa niya. At saka para sa PGH na employee na tulad natin lahat, ang ating paglilingkod ay sa kapwa Pilipino natin. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Nakakatuwa makita, no? Kanina pag-akyat po dito, ang gaganda, mga nakabarong, mga postura, mga naka-Sunday dress, mga naka-Filipiniana, tsaka ang babango. Ang babango ng inyong mga perfumes. So, nagagalak ako, no, na maging parte nitong okasyong ito. So, minamahal pong mga kapwa empleyado dito sa Philippine General Hospital, lalo na sa ating mga minamahal na service awardees at retirees, ang aking mainit na pagbati sa inyong lahat. Napapaligiran ng nagkakaedad. Sa servisyo lang naman. Okay. At ang isang nakakatawa na naaalala ko kapag ikaw ay service awardee, ay nakakatanggap tayo ng regalo mula sa PGH. Ano ba yun? Noong panahon ko ay Timex watch. Pero ngayon, Timex watch pa rin. Salamat
PGH. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Minsan meron akong nakausap na isang extension. Ako din by extension. Na ikwento niya ang kanyang naging karanasan sa OPD. Isang matandang nakapila, nag-aantay siya sa OPD. Tapos maya-maya, merong isang empleyado, isang utility worker, ang nagbigay ng wheelchair. Siya ay tuwang-tuwa at nakaupo at natanggal ang kanyang alay. Sa isang empleyado na utility worker, yan ay parte ng kanyang trabaho. Ordinaryo para sa atin, para sa kanya, pero para sa pasyente, isang karanasan na hindi niya makakalimutan. Salamat, Kuya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong dedikasyon at bukos palad na paglilingkod sa ating paggamutang bayan. Kasama na dito ang inyong katapatan at ang inyong sakripisyo sa gitna ng lahat ng ating paghihirap at hamon na pinagdaanan, lalo na ng panahon ng pandemya. Napakaganda ng tema ng ating Foundation Week, Lakbay Kalusugan, kwento ng paglilingkod at pagmamalasakit. Bawat isa sa atin ay maraming kwento kung paano natin napaglingkuran at patuloy na pinaglilingkuran ng ating mga pasyente at kapwa nating empleyado na mayroong pagmamalasakit. Ang paghahakot ng oxygen tank araw-araw na tagaktak ang pawis ng ating mga duty worker. Palakpakan natin sila. Ang pagluto ng pagkain at pagpaplano ng pagkain ng empleyado at ng mga pasyente para sa ating lahat, no? Para sa ating mga taga-dietary, no, department, palakpakan natin sila. Ang pagkuha ng dugo at pagproseso ng test ng mga dugong ito, ang ating mga medtech. Ang pagpapalit ng diaper kapag dumudumi o umiihi ang pasyente, ang ating mga nursing attendants, palakpakan natin sila. Ang pag-dispense ng iba't ibang klase ng gamot para sa ating mga pasyente, ang ating mga pharmacists. Ang pagkuha ng pictures natin sa flag racing at sa lahat ng okasyon, si Ador, palakpakan natin si Ador. Ang pagsaksyon sa mga blema para gumanda ang paghinga ng ating mga pasyente. Yan ang ating mga nurse. Okay. Ang mga nag-aayos ng mga tulo ng KISMS Awards from OETS, palakpakan natin sila. Ang mga nag-aayos ng mga records ng mga pasyente natin from the HIMD, palakpakan natin. Of course, ang paggamot at pag-opera sa mga pasyente upang sila ay gumaling para sa ating mga doktor. Hey! Ang mga humihingi ng tulong sa mga donor para mabigyan sila ng chemotherapy drugs for our cancer patients, ang ating mga social workers. Ang mga gumagawa ng X-ray at CT scan, ang ating mga rad tech. Ang mga nag-aayos ng mga papeles at records ng ospital sa mga admin, sa lahat ng mga admin offices, IRPD, palakpakan natin sila. Ang isang importante, ang nag-aayos ng finances ng ospital, ang mga Maraming salamat sa mga nauna sa akin, Dr. Lupitas, sa awards ngayon na malaki ang papel na ginanap kung para natin maabot itong araw na to at maaari mga araw pagdarating. Ako rin po ay nasa pre-departure area na. Sa 2027 February, pa-retire na rin ako. At ngayong araw po, hindi po ako pinili ng committee. Nag-volunteer ako. Dahil gusto ko pong samantalahin itong huling taon na aking pangsyam na taon as Director of PGH para represent ang aking report card. At sana naman po sa dulo ay pumasa ako sa masalimuot na eskwela ng UP at ng PGH. At kung pwede natin ano yung slides. At ang tinitulo ko siyang ano ngayon, PGH. Kasi pagkatapos ng maraming taon natin na nandito, binuhon natin ang panahon, binigay natin ang ating lakas at talino para sa ospital na ating minamahal, sa universidad na ating pinanggalingan. Kailangan natin tingnan kahit kayo pa-retire na, dahil kayo magiging parte ng kasaysayan ng PGH katulad ng ating tema sa ngayong taon. Next, pwede ba ako mag-control? Meron pang remote na. Next slide, please. Ako, kinuhanan po ako ng asawa ko nung ako yung paalis ng bahay, January 1, para i-meet si then Vice President Jojo Binay para mag-donate sa PGH. At kinuhanan ko sarili ko pagdating ko ng PGH. Ngiti-ngiti. Hindi ko alam kung anong pinasok ko. So, 1 week after ako mag-umpisa, rinali po ako ng mga nurse.
nurses. Yan ang unang rally. 2 weeks after ng All UP naman. Kaya nung 2 weeks, nagsimba ako pagkatapos. At nagtanong ako sa Diyos, ano ba kailangan ko gawin? At sinabi niya sa akin, magpakatibay ka dahil lahat ng mga hinaharap mo, sila rin ang kailangan mong makasama para 2016, next slide please, ayun pa rin ang hindi ko ngayon. Dahil masaya ako na ako'y nakipagservisyo sa inyo at sa Philippine General Hospital. Nagdagdagan ako ng konti ang puti ng buhok. Pero hindi ko kasalanan yan. Kasalanan yan ng tatay ko. Maagaling maputi ang kanyang buhok. Next slide please. Ito pang hindi ko alam na pinasa ko. Ang pagpirma. Alam niyo naman po, ako yung surgeon. Gusto ko mabilisan ang resulta. But in every year, dahil sa inyong notice of salary adjustment, ano yun, mag-umpisa na naman, ano, yung tranches. 4,000 plus mo pinipirma akong papel every start of the year noon. Pero kasama ko yan sa aking trabaho. Next slide please. At trabaho na pinasok ko na wala akong training. Wala po akong masters in hospital administration or business administration. Tuloy-tuloy po ako nag-opera halos araw-araw dahil ako po'y sinasabi ko nga sa mga taong nag-recruit sa akin outside of PJ. Isang neurosurgeon lang na gusto nang tumulong sa aking universidad at sa hospital nito. Yun lang po aking alam na ako'y gusto tumulong. At pag ang isa po problema ko, wala akong playbook. Hindi po nag-endorse sa akin si Dr. Gonzales na umalis siya. Wala akong kaalam-alam kung anong pang nangyari. Kaya ako'y, next slide please, nagdepende sa mga taong mas may alam sa akin ang aking bad cups. Dahil po ang prinsipyo ng aming pinagkasuduan, ako ang good cup, sila ang bad cup. Kaya pasensya na po kayo kung mga bad news sa kanila nagagaling. At dahil gusto ko sa akin lang magaling ang good news. At gusto ko silang pasalamatan sa lahat po ng mga taon na sinama nila sa opisina. At sa mga pagbabagong sinagawa nila kahit na hindi popular ang mga desisyon. Next slide please. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan, next slide, ang mga COVID crisis team. Na ngayon po, pagka inyong tinignan, karamihan dito nasa St. Luke's, nasa Makati Med, nasa Cardinal, mga namumuno ng mga hospital, gamit ang kanilang natutunan sa krisis na nangyari sa atin sa COVID pandemic. Next slide please. Dahil wala nga po akong alam sa pagpapatakbo ng hospital, ang aking lang sinimplify na purpose ng aking gagawin ay health equity. Very highfalutin ang health equity. Marami hindi nakakaintindi. Kaya sinimple lang natin. Una, batay sa aking experience as an intern as a resident, ang unang gagawin natin pagdating ng pasyente sa ER, bibigyan natin ng reseta. Pabibili natin ng gamot, ng syringe, ng chest tube, ng Jackson Pratt. So, naitanim ko sa isip ko sa umpisa, na dapat dumating ang panahon, walang gagawin ng pasyente sa PGH kundi bigala. At tayo na pong gagawa ng lahat para sa kanila. Congratulations! Thank you. Congratulations! Yeah.